Nakakatuwa naman ang naging desisyon ng ating Pangulo. Ako, sa mga sundalo at sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, nakaka-inspire itong ginawa ng Pangulo na pagdadagdag sa kanilang daily allowance. Wow! Really, it is very inspiring. Pero, totoo ba yun? Or binubola lang ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas para manatili ang kanilang loyalty sa Chief Executive? Dagundong, 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 dagundong. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Kumusta po kayo? Tuloy lang po tayo sa paghahatid po ng mga impormasyon, mga balita na nakakagising o nanggigising sa mga nagtutulog-tulugan. Alam mo niyo, kamakailan, di ba humarap si Pangulong Bongbong Marcos sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas at nangako, nagbigay ng pahayag may kaugnayan doon sa sinasabi ng daily allowance para lumaki ang gastusin ng ating mga sundalo na from 150, I think, tinaasan kung et cetera, mga gano'n. At, the salary standardization law ay nag-umpisa na, and it started with FRRD. Sa sitwasyon na ito, ano yung ginawa ng presidente? Hindi ho yan or wala ho yang kasiguruhan sapagkat walang pagkukuda ng budget ang ating pamahalaan para dyan. Marami hong mga sundalong nakakaintindi hinggil sa usapin na yan. Pero para mas maintindihan po natin ay panoorin po natin itong isang video na may kaugnayan po sa ating pinag-uusapan bago tayo magtuloy-tuloy. Parang padalos-dalos, halatang-halatang may kaba sa Pangulo dahil katulad ng sinabi ko, itong mga salary adjustment na to, ang pension adjustment ay naging very political at nakikita natin ngayon sa kasalukuyang sitwasyon na talaga sigurong may pangamba ang Pangulo at gusto niyang mapasigurado ang patuloy na suporta ng military and uniform personnel sa kanya kaya nagkaroon ng adjustment sa salary. Yun lamang ang nakita kong very obvious reason kung bakit nagkaganito at biglang inihabol. Kasi patapos na ang budget process and then end of the year, biglang magpo-propose ng adjustment ng 3 years at walang malino na paglalatag at analysis kung paano ba ang magiging implication nito sa overall fiscal position ng bansa. At dahil sabi ko nga malaki yung implikasyon niya, nakakalungkot, nakakatakot na ginagawa nila ito at the point na wina-warningan na tayo ng mga international financing institutions sa laki ng utang natin at sa deficit natin every year na kinakailangang utangin ng gobyerno para tustusan yung mga budget na ipinapasa taon-taon. So for me, medyo napaka-irresponsible nung ginawa ng Pangulo dahil hindi lang yan irresponsible sa mga mamayan, kundi irresponsible din sa military and uniform personnel kung wala namang garantiya kung saan mapagkukuhanan ng pondo. Itong pinapangako ng Pangulo sa kanila. Malinaw, di ba? Malinaw. At may iba pa. Marami hong mga bagay na nagpapatunay na itong ginagawa na ito ng presidente o ginawa na ito ng presidente, wala naman talagang patutunguhan. Di ba? Wala. Sapagkat maliwanag na ang ginagawa ho nito ay para lamang mamulitika at siguruhin ang suporta ng Sandatahang Lakas. Bakit ay ganun? Sapagkat ang suporta ng Sandatahang Lakas ang pinaka-importante para manatili ka sa pwesto. Dahil pag nawala ng tiwala sa iyo, ultimong ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas, there's a possibility na biglang magkaroon ng junta militar o kaya ay bigla kang tanggalin sa pwesto, coup d'etat or whatever. Dahil sa kawalan ng tiwala. Kaya lang, nakakapagtaka rin naman sa kabilang banda na uto-uto ang ating mga sundalo. Uto-uto, lalo na si Browner.
Ako, maniwala ko dyan. Numero unong uto-uto yan. Itsura pa lang, hindi ba ga? Sa tingin ko nga, mukhang hindi sumabak sa gera itong lintik na ito eh. Di ba? More on paperworks itong si Browner. Kaya ang alam nito ay di magmaniobra ng mga papel. Well, mga kasundaluhan, sana ho ay maging totoo tayo sa ating mga sarili. Sa inyong sarili at sa inyong pamilya. Habang ikaw ay kumikita ng kahit akala may maganda na yan, kulang pa yan sapagkat hindi pa buo yung ilang tranches ng mga dapat ay sweldo ninyo. Hindi pa. Nananatili pong malaki pa ang pagkukulang. So sa sitwasyon na yan, kayo na mga sundalo lang ang inaasahan ng ating mga kababayan. Huwag naman ninyong hayaan na ang buong Pilipinas ay minamanduhan ng isang magnanakaw. Apakaliwanag niyan. Sino bang dapat ninyong pinoprotektahan? Hindi baga ang Pilipino at ang kabambayan. Dapat pinoprotektahan ninyan. Pero hindi. Nagpapauto kayo, mga sundalo. Uto-uto ang papel ninyo sa ngayon. Di na nga ninyo may pagtanggol ang Pilipinas laban sa China. Nagpapauto pa kayo sa isang adik na presidente. Hanggang kailan? Hanggang kailan ninyo titiisin ang ating mga kababayan? Hanggang kailan ninyo hahayaan na tayo pinamumuno ng isang adik na presidente? Hanggang kailan? Hindi naman ho tayo nangaaway or what. Let's just be fair, sabi nga maging totoo tayo sa atin pong mga sinasabi, sa atin pong mga ginagawa. Let us all be fair. Alam mo ninyo, yung napanood ninyo kanina, yung nagsabi kanina, ay hindi ho isang karaniwang tao. Siya ho ay isa sa mga nagsusulong ng Bongbong resign, nga laang ay isinusulong din niya ang Sara resign. Di nila alam kung saan sila titindig. Di nila alam kung ano ang kanilang posisyon. They are part of the oligarchs. They are part of the oligarchs. Ganun ho sila. Pero, yun lang talaga. Yan lang talaga. So, sa mga pagkakataon na ito, mga kaibigan, tayo ho ay magkaisa. Isulong po natin ang katotohanan, isulong po natin ang tama. Sapagkat masakit pero tanging katotohanan lamang ang magpapalaya sa atin. Habang tayo po ay nilulunod ng mga demonyong ito sa baha. Again, mga kaibigan, maraming salamat po. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. Sana po ay gisingin ng Panginoon ang inyong mga isipan upang nang sa ganon tayo po ay upang makamit po natin ang katarungan na rarapat para po sa sambayan ng Pilipino. Again, maraming salamat po. Ako pa rin po ang inyong inyamanin, sexy at swabing tagapagbalita sa umaga. Ronnie Ramos po, ang inyong komentarista dito sa YouTube. Patuloy na nanggigising sa mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng dagundong. Dagundong, 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 dagundong.